important reason is that God desires to have a relationship with us. It's a call for love for all nations because God desires that all nations would also love Him, know Him, serve Him, worship Him alongside us. Amo na pag-mission kita, kaya ang ang bilin sa Ginoo sa ato, we must go and make disciples of all nations. Insilya bala, damo pa sa mga tao ang wala pagdidiyak sa Ginoo. Ang konsekwensya na, anyone who believes in Him is not condemned. Simple lang. Straightforward. But anyone who does not believe, amo na ang pamangkot. Hindi ko ano pa ang mga differences natin. Simple lang. If they believe, then they are not condemned. We should not condemn too. Pero kung wala pa sila nakabelieve, we must do something the best we can in obedience to the Lord, gabay pa na they will believe. Agad na hindi sila condemned. Kung tanong mo sa kalibutan, dapat pa mga tao gayong po sa kung ano-ano mga Diyos-Diyos. Sincere. Mapakamatay pa na sila, willing sila mapatay para sa ilang pagtuo. Sincere. Pero sincerely wrong. Yara na ang mga M's. Wala naman nato na. Yara na ang mga Hindu. Yara na ang mga Buddhists. Ilan na sila? 1,520,000. Yara na ang mga tribal, mga animists. 1.9 million pa sa kalibutan. Yara na ang mga tao nga daw. Wala naman sa belief sa religion. Tawag sila most modern. Damo na sila, weaponized, lalo na karon mga new generation. Kagamo man ra, mga Roman Catholics. 1.3 billion. Ang aton nga mga mission groups, agod na maging epektibo ang ilang na pag-reach out sa mga lain-lain na tao, i-classify nila ang mga tao as people groups. In people group, kung silingon, pareho ilang ang kultura. So kung pareho ilang kultura, pareho ilang lingwahe, naintindihan natin? No, simplify lang. So sa Pilipinas, pila ka people group? Sa diri sa atong nga lugar, sa Mindanao, pila ka people group? 14 ko no. O sa tribal, di ba? Sa atong nga mga Ilonggo, pila man ka klase nga Ilonggo? Siling sa ako ni Sir Alvin Bergante, lain ko ng Ilonggo na atong diri, kaysa Ilonggo dito sa Iloilo. Tama? Hindi man? Pero sila ng mga Ilonggo dito, lalay-lay ng gato, di ba? May mga gagar. Lain man, di ba? Oh. Maskin sa Bicol, hindi tanang bilog na Bicol, pareho ang pinulungan. Lain-lain ang Bicol. Maskin dito sa Luzon, Northern Luzon, hindi tanang na po, magkaintindihan na lang sa Tagalog, sa Ilocano, pero may Kankanay, may Ibaloy, may ano pa? Pero para simple ang buluhaton, i-classify nila into people group. Kaya mas hapos mo, kaya ang language pare-pareho, ang kultura pare-pareho. Di siyempre, pag nag-minister ka daw medyo may mas dali, di ba? So kung i-classify mo na siya, amo na ang gitawag sa Bible na people groups or nations. So hindi lang nasod sa Amerika, nasod sa China, hindi lang. It's talking about people groups. So sa lokal na people group, lugar-lugar, mabagyan natin sa Pastor Jimmy. Pero all over the world, damagin sa people groups. And of all people groups, ang mga missiologists, nag-classify sila na ginatawag na unreached. What sila nun pag unreached?
may evangelical Christians that is 2%, less than 2% of the population. So may 7,000 ka UPG or 4.8 billion. Sili nila, ang total nga population sa bilog ng kalibutan is 8 billion. So katuha sila unreached. Kaso tayo ginatawag na unengaged. Kung siningon, kung kaina may 2%, less than 2%, sini nga why So 3,000 ina a people group or 283 million. Kapag mga tao pag yung ginatawag pag yung na, di ba, UPG. Anong UPG? Unreached people group. May UPG, unengaged, unreached people groups. May ano pag isang U. Pero uncontacted. Kung sino naman, layo pagit sila. Why pagit siya presence ito na makashare sa gospel. Amo na ang hagit ka na to. But praise God, praise God, ang aton nga mga utod sa una, kita ang gin-reach out sa IMB, balalo man ang IMB. International Mission Board o sa una, Foreign Mission Board. Kita ang gin-reach out nila, kita ang gin-evangelize, kita ang gin-disciple, kita ang gin-buligan, maging simbahan. Pero subo, kaupod na nato, o kaupod na nila kita. Ano ba? Tagalog, no? We're now partners. So sila, isip big organization, worldwide, damo experience siya. They have also done their homework. So ini nga resources, halili siya sa aton nga International Mission Board. Lain-lain ang people groups. Nabala na nato ng kanina, di ba? Ano to? So ano sunod? Diri makita natin sa bilog nga mapa, lain-lain ang people groups, 8 billion people, 12,000 people groups all around the world. Muna lang na. Of the 12,000 people, 4,864 people groups, ano ni mga green? 3.3 billion na unreached. So sa 8 billion, 3.3 unreached. Tapos may araman sa 4.8 billion people unreached. Dara, bulog ng mapa. Hindi nyo naman mga nations. Hindi nga mga tao, sino nila engaged yet unreached. 4.5 billion people around the world. Na-engaged na pero unreached pa. Ini unengaged and unreached. Namo pa no? UUPG. 283 million people. Kung makita ninyo, kagamuan sila diri ka bang tao sa Asia Pacific region. O kitawag na 1040 window. Amo na ang breakdown. Pero ang kamaturan sila, statistics wise, that 150,000 people die every day. Nga wala kakilala sa Ginoo. So tanaw natin, kung makita natin rin, ang global status of evangelical Christianity, muli 8 billion people. Diba? Naginaroon kayo na. Lain-lain na sila sa classification. Kung wala isang evangelical Christians or churches, ginatawag nila na status zero. Sa IMD lang na. Para mabalaan nyo lang, maining ang obra nila, serious ba?
may research, may data gid. Amo lang na siguro ang akon na may encourage sa aton to no? May status 1, hindi nga mga tao less than 2% evangelical. Damo no? Status 1. Dason status 2, ano to? Less than 2% evangelical. Status 3, status 4, status 5, nakalat no? Status 6. So damo pa ang wala na reach. Di ko na pag-isa-isahon, ito mga board ko mga detail. Pero ako na ang hakit mo sa aton is to mobilize the local church for global impact. Ini nga mga details, mas ma-discuss pa kami in detail sa inyong mga simbahan. Kung interesado ka mo, masilig mo, yes Lord, we would like to be mobilized for global impact. Ang ato na convention, ang ato na federation, piyara sa mga coaching, mga training na ginahimo para sa mga kasimbahan na masiling, we would like to take the next step. Ang mga steps ini, uligan ka mo, paano ma-embrace sa inyong mga simbahan ang vision, ang calls, ang Ginoo for missions. So kung ikaw, pastor ta, may desire ka na inyong mga simbahan, maging missional man, mapalapit ka lang sa kay Pastor Jimmy, o sa ako, and we will see how we can help your church embrace God's vision for the whole world. After na ma-embrace ang church nyo, buligan naman ka mo na ma-align ang inyong mga ministries, agod nyo ang missional ang inyong mga ministries, kapag-kapot nyo ang inyong Jerusalem, ang inyong Judea, ang inyong Samaria, kag sa tawag sa Ginoo, paklatot nato ng ends of the earth. Pag na-align na nato na inyong simbahan, then we will be able to mobilize your church for mission. So if you're serious about it, kaya na ang one sending body, headed by Pastor Jimmy, Undar, to help mobilize our churches. Kaya ini one sending body, usap ko nito organization na kung sabihin sa umbrella sa atong na federation ng mission sending agency ini sa tanan ng mga convention na kabahin sa ato na federasyon. It exists to partner also with Filipino Southern Baptist churches in carrying out the Great Commission. It also helps local churches or church leaders mobilize their church and raise up potential cross-cultural missionaries. Kaka-encouragement amo ni. Nag-team up kita through one sending body, nag-team up kita with veteran missionaries in the mission field. So sino man ang mga veterano? Ang aton man po ng mga utod from the IMB. Diba? Sa IMB, dasig ng gig. Ilan nga ba? Kung karoon na structure, i-divide na nila ang bilang mga kalibutan into different cluster, affinity groups. Affinity groups. Okay? Sa affinity groups nila, may affinity group for American people, for Central Asian people, for deaf people. Saan deaf sa Bungkuman? Bungkol. Okay? Yun, hindi po kasturya no? May araman for European people. May araman for Northern African and Middle Eastern people. Kag may araman sa South Asian people, Sub-Saharan people, kag Asia Pacific Rim people. Ini Asia Pacific Rim, kabahin kita dire. Lapok na dira Indonesia, Malaysia, Singapore, ang iba't pang lugar, dira banda. Ara na daw lugar sa Fiji, ara na anak. So my work ang atong na IMB dira sa mga lugar in the world. And because ang atong na one sending body is partnering with the Global Missions Program of IMB, kung ano ang kulakon ngay ara sa ina ng mga affinity groups, may pwede na mag-welcome ka na to join them in what God is doing there in that place. Good news?
Hindi na kita mangapa kung ano yung muunta, kung hindi na makanto. Kung sino ang aton ng mga partners kaniyara na kita ang global na work through IMP,